Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta po kayo? Ngayon pong Tuesday night, papatuloy po tayo sa atin pong programa, ang Kamangha-manghang Katotohanan. Ayan, at salamat po. Kasama natin ngayon sa ating broadcast si Ate Melody at ganoon din po si Ivy. Yan, bumati po kayo sa ating mga viewers. Hello po mga viewers, ating mga listener. Welcome po muli sa aming pagpapahayag ni Pastor Juby. Ngayon po si Ivy ay kasama namin. Ivy, bumati ka sa ating mga viewers. Isang mapagpala pong gabi, mga minamahal na mga kapatid. Yan po, binabati po namin kayo ngayon at nawa po'y samahan niyo po kami patuloy ngayong gabi hanggang sa magbahagi na po ng mensahe ang ating po mga tagapagsalita. At talaga naman, Pastor, ako'y na-excite sa ating magiging topic
At gayon na rin po sa Amen. magiging topic ni Melody sa ating pong health. Excited na po ba kayo? Ako rin excited na, kaya isimulan na natin, Pastor at Ninang Melody. Okay. Yan, thank you very much. Talaga namang energetic si Ivy. Ayan, at nakakahawa ang kanyang kasiglahan. Kaya po, amin agad wini-welcome ang lahat po ng ating viewers. Meron agad at least tayong 11 Facebook Live viewers at inyo pong i-share ang ating link sa ating pong mga kaibigan, sa ating mga mahal sa buhay. At huwag po niyong kalimutan, mga kapatid, na mag-comment sa ating chat box upang mamaya po ay makasama kayo sa aming pagbati at kung sakaling meron kayong refleksyon o kaya naman ay mga prayer request. Tayo po'y magpapatuloy na. Pangungunahan muli tayo ni Ivy May Manahan sa atin pong opening prayer. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. O dakila naming Diyos, Ikaw ay aming kinikilala at sinasampalatayanan. Panginoon Diyos, patuloy po naming dinadalangin na puspusin kami ng banal na Espiritu at bigyan ng karunungan ng iyong mga napiling tagapagsalita at amin pong mabaon ng bawat mensahe na ito habang kami, Panginoon, ay nabubuhay at naglalakbay sa buhay na ito. Panginoon Diyos, ito'y aming sinasampalatayanan na aming mga viewers ay iyong pagpapalain at hihipuin ang kanilang mga puso at hihimukin pang lalo na makapag-aral ng iyong banal na salita. Salamat, dakilang Diyos. Ito po ay aming sinasampalatayanan sa ngalan ng aming dakilang Tagapagligtas sa Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you very much, Ivy, sa iyong panalangin. Ngayon po ay atin ang ipagkaloob kay Ate Melody para po sa kanyang lecture ngayong gabi. Maraming salamat po, Pastor. Maraming salamat, Ivy. Ngayon po, ang aking ibabahagi ngayon ay ang hyperacidity. Ano ba po ang hyperacidity? Ang hyperacidity o dyspepsia ay yung tawag dito ay yung sakit sa tiyan na sobra po, yung madami. Kaya nga po hyper, madami po yung stomach acid o asido sa tiyan. Maari ding ang dapat po ay katamtaman. Pero ito ay nagdudulot ng sugat. Yon, nagkakaroon na po ng irritation sa tiyan at sa lalamunan pag sobra po ang acid. Ang dyspepsia ay pangkaraniwang kondisyon na kadalasan tinatawag na indigestion. Hindi ito mapanganib, maliban na lamang kung ito ang simptomas ng malulubhang karamdaman. Pero ito po ay dapat din natin pagtuunan kasi kadamihan sa atin ngayon, madami pong hyperacidity. At may kaugnayan ang regular na pagkain, yung pong dapat ay lagi tayong kumakain ng tama sa oras. Maraming sa pagkakaroon ng dyspepsia, ang tiyan ay nababanat. Yan. Pag sobra yung kain at hindi tama sa oras, nababanat. Kapag masyado itong maraming laman na nagre-resulta sa pagiging sensitibo ng asido. Kapag hindi ito naagapan, maaring magbunga ng mga komplikasyon ang kondisyon tulad ng peptic ulcer o ulcer sa tiyan at chronic gastritis o pamamaga ng stomach lining. Yan. Dapat po sa lahat ay dapat maaagapan po natin kung ano man yung mga nararamdaman natin. Ano ba ang mga sanhi ng hyperacidity? Maraming maaring maging sanhi ang hyperacidity o dyspepsia. At ang pinakakaraniwan ay ang labis na konsumo ng pagkain, yung sobrang dami ng pagkain. Ano po? Maliban dito, ang sakit ay pwedeng magmula sa mga sumusunod. Yan. Acid reflux. Ayan. Karaniwan po, pag sobra ang ating pagkain, lalo na tayo ay late na matutulog, yung acid reflux, ito po ay
pagkaakyat ng stomach acid sa lalamunan kaya nasusuka, 'di ba po? Yung mga taong may acid reflux, yung nangangasim, sabi nga sa ano, ay okay nangangasim o kaya naman yung sobrang busog, talagang tinodo mo na yung pagkain mo tapos sa gabi pa, lalo na gabi, kaya iyan ay ikaw ay masusuka, yung acid mo ay umakyat na sa lalamunan. Yun po yung karaniwan sa ating mga kakilala ay nagkakaroon ng acid reflux, yung pag-akyat nga po ng asido. At stress at yung anxiety. Pag tayo po ay stress at may anxiety tayo, halimbawa merong separation anxiety, merong umalis, nagpunta sa ibang bansa o namatayan, yun po yung mga anxiety nila at dinadamdam nila yon. At kaya nagkakaroon po sa pag-iisip, lalo na sa madaling araw, isip ng isip, alam niyo po ang kinakayod yung tiyan, yung sikmura. Kaya yun yung yung mga side effect, lalo na po yung mga side effect ng gamot, gaya ng aspirin, ibuprofen, at yung mga nitrate. Yan, may mga contraindication po ang mga gamot na kailangan dapat ay hiyang po sa pasyente. Yung pagiging overweight at obese, yan, isa din po yan na tayo po ay nagiging hyperacidity. Infeksyon mula sa polyp, bacteria. Yung may mga bacteria po yung nagkakaroon tayo ng infection pag yung karaniwan ay nakakain tayo ng medyo hindi maganda yung lasa, yan. May bacteria na yung kinain natin, yon isa din po yon. Yung peptic ulcer, yung ang palipas-lipas na pagkain, yung hindi tama ang oras. Minsan, nag-aalmusal ay 10, tapos nagtatanghalian ay 3, parang sala sa oras po yon, hindi po yon maganda. At yung iba naman ay yung cancer sa tiyan. Yan, pagkakaramihan laging ganon, posible na magkakaroon tayo ng cancer. At yung iba talaga, kasama po lagi dito yung smoking. Pag nag-smoke ang tao, yan, meron din po siyang, pwede po siya magkaroon din ng hyperacidity. Labis na pag-inom ng alak, labis na pagkakape, yan, isa din po yan. At pagkagumon sa illegal drugs. Yun naman po ay, ito po ay inaano natin doon sa ating mga kaibigan na non-Adventist, pero tayo naman po ay hindi gumagamit ng ganito, kaya tayo po ay hindi dito. Ano pa po ba ang mga simptomas ng hyperacidity? Ang indigestion ay kalamitang napagkakamalang ordinaryong stomach ache. Yung indigestion, yung parang hindi ako natunawan. Di ba pag yung kumain sa fiesta, parang, nako, hindi ako natunawan, bakit yung tiyan ko, parang yan. Ordinary lang yon, pero ang pananakit ng tiyan ang pinakakaiba. At ang sakit ng tiyan ay kadalasang may kakaiba at iba pang sintomas katulad ng pagkahilo. Karaniwan, siyempre pag hyperacidity ka, talagang nagsusuka ka o kaya ay sumasakit talaga yung tiyan. Ang aking kapatid, nung ako ay bata pa sa Marikina, yung ating sister, ay meron po siya ay hyperacidity, kaya talagang pag siya ay kumain ng konting maasim, halimbawa mangga o kaya sintores o kaya ponkan, talagang nagsusuka na siya, talagang siya ay kailangan ng madala sa ospital at dextrosan kasi pag nauna sa kanya yon. Kaya yun po yung karanasan namin na ang hyperacidic ay talagang mahirap gamutin. Kaya kailangan bago po siya kumain ng prutas, halimbawa ay yung acid, too much, yung maasim, kailangan may base po na kakain muna siya ng kanin, yan, bago lalagyan niya ng prutas. So, hindi na siya yun, mababawasan yung pagka-hyperacidity niya. Kaya ganun po ang senaryo lagi na pag nauna po yung prutas. Kaya nga ang sabi ko po ay laging depende sa kakayahan ng isang tao. Yung unang kakainin na eat fruits before, at saka yung eat raw foods before cooked foods. Hindi po yon sa lahat kasi may mga tao nga na hindi kaya yung ganon. At yung pong kawalan ng siyempre pag inaatake ka na, sumasakit na yung tiyan mo, mawawalan ka na ng ganang kumain, may kasamang pagkain o likido at pagdidighay, yung para kang nagdidighay na sa
maasim-asim, nangangasim yan. Kaya ang tawag ng matatanda ay, ako'y nangangasim. Yan, kailangan ka iinom ng tubig o kaya mainit-init na hot water. Tapos yung labis na kabusugan pagkatapos kumain, isa din po yun, yung mas sobra kang madaming kinain, lalo na sa gabi. Dapat bago matulog, dapat 2 hours before ka mag-sleep, nakakain ka na. Maganda nga po yung after 6 kasi at least madami pang oras bago ka matulog. At yung heartburn o pananakit ng dibdib dahil sa indigestion. Yun, yung kadalasan may heartburn na para kang naninikip yung dibdib mo kasi indigestion nga, parang hindi ka natunawan. Sumobra kasi yung dami ng pagkain mo. Kaya ang payo sa atin ay hinay-hinay lang, lalo na sa mga restaurant, yung mga smorgasbord, di ba po? Mahirap yun kasi kakainin mo lahat yung mga putahe. Kaya karamihan doon ay nagkakaroon ng mga ulcer, hyperacidic, yan, ganun po. Tapos yung pagiging bloated, yan. Pag bloated po, parang pakiramdam nyo, sabi, ako'y punong-puno. Yan. Dapat yung iba ay naglalakad muna o umiinom siya ng pampatunaw. Yan. Parang talagang puno ka. Kasi ay sobra na nga yung pinasok mo sa katawan, kaya talagang yun ang pakiramdam mo. Paano matutuklasan kung ikaw ay may hyperacidity? Malalaman na ikaw ay may hyperacidity kapag sinuri ang iyong tiyan. Aalamin ng doktor kung ikaw ay umiinom ng aspirin, tatanungin sa'yo, o kaya ibuprofen at iba pang gamot na nagpaparami ng acid sa tiyan. Yung pala, meron ding mga side effect na nagiging acidic ka dahil sa mga gamot. Maari ka ring bigyan ng antacid. Yan, karaniwan talaga lagi antacid para maalis yung mga acid na sa iyong tiyan. Para makita kung gagaling agad ang karamdaman. Kapag nahirapan ang doktor malaman ang sanhi ng hyperacidity, ikaw ay sasailalim sa endoscopy. Yan, yung isa po yung test para malaman kung ano po ang nasa loob ng tiyan, ganon. Magpapasok ang doktor ng mahabang tubo mula sa bibig hanggang tiyan upang lubos na maobserbahan ang lalamunan, sikmura at dami ng asido. Yan, ang endoscopy galing po sa lalamunan hanggang sa tiyan, ganun po. Meron talaga po yan, karaniwan po ay ginagawa po yan sa mga ospital, kaya kailangan po ng matinding pagkonsulta sa ating mga physician. Mga gamot na lunas sa hyperacidity. Ang pangunahing layunin sa paggamot ng hyperacidity o dyspepsia ay ang pagbawas ng dami ng produksyon ng asido sa tiyan. Kailangan mabawasan yung too much acid. Karaniwang itong mabibigyang lunas ng medisina lamang sa tamang pagkain at masisiglang pamumuhay, yung healthy lifestyle. Yan po. Kailangan palitan natin healthy lifestyle changes. Papalitan natin po yung ating lifestyle kung paano tayo kumain. Bawasan ang dami ng pagkain yan. Tama po yan na kailangan ay medyo mag-diet, babawasan po. Ikaw ay hyperacidity o meron ka ng acid reflux o bloated ka, kailangan po bawasan nyo yung take ng pagkain. Wala mo ng merienda. Kailangan yung, pwede nyo pong gawin nyo na 5 meals. Ayan, tigko konti. Huwag nyo kasi yung nagagasgas yung ating sikmura. Diba? Pag halimbawa, galing sa biyahe, gutom na gutom, kakain ka agad ng madami. Masama po yon. Kailangan po, uti-uti, konti-konti lang. Gawin nyo po, pwede po yung 5 meals, small 5 meals a day. Halimbawa ay maganda nga po talaga yung oatmeal kasi yung po ay fiber. Talagang maganda, merong maglalagay ka ng banana o kaya ng papaya. Yan. Maganda po yung para hindi agad mahirapan yung iyong tiyan. Minsan kasi kailangan po natin ipahinga. Ang sabi nga sa atin ng ating doktor,
na kailangan napapahinga din yung ating sikmura kasi giling ng giling, ikaw yung makina naman ay giling ng giling. Di ba po nahihirapan? Kaya kailangan meron din tayong nagugutom-gutom din paminsan-minsan kasi meron naman pong storage tayo sa ating katawan na hindi agad tayo magugutom. At unahin po natin ang technique po doon, ay iinom kayo ng isang basong tubig para hindi nyo maramdamang na kayo po ay gutom. At least may pinasok kayo sa katawan na liquid, yung nga po yung tubig. At tapos po yung sobrang dapat po ay kumain sa takdang oras yan. Alam niyo po kasi yung sabi nga ni Dr. Mateo, dapat kakain ka ng 7 a.m. yun po ang breakfast, tapos 12 ang lunch, tapos yung ating supper ay 6. Yan. Yun po ang kagandahan na may mga pagitan. Hindi po nga natin ina-advise yung eating between meals. Pero sa panahon ngayon, hindi po kaya ng iba nating mga kaibigan, talagang nakakakain po. Pero pakonti-konti lang. Ayan. Bawasan po yung masyadong maanghang na pagkain. Yun po talaga, pagkatapos kumain, maghintay ka ng 2 to 3 oras bago ka matulog. Yun po yung napakaganda. Kailangan po 6 o'clock ka nakakain ka na para matutulog ka ng 9-10, mahaba na yung pinahinga. Di ba po? Magbawas ng sobrang timbang. Yan po ang tama. Babawasan natin kung tayo po ay overweight, kailangan tayo maging maingat sa ating katawan na tayo po ay magbawas ng timbang at mag-exercise araw-araw. Pumapasok na po ating new start, ang ating nutrition, ating exercise at water. Huwag magsuot ng sobrang sikip na damit. Yan, pinapayo din po sa atin na yung sobrang tight, yung sobrang sikip, yung mga skinny jeans, yung masyadong masisikip, hindi po dapat yon kasi din yun ng ating tiyan, pag sumakit. Bawasan ang pagkain ng chocolate, poncan, kamatis, yung sobra sa maraming acid. Yan, yung mga citrus foods, yan, hindi po masyadong inaano yan sa mga hyperacidic patient. Ayan, dapat po yung kanila ay yung mga low acid, yung katulad ng halimbawa, mangga. O kaya ay banana, yan, hindi po yan maasim. Yung pong mansanas, yan, pwede yan, tsaka yung peras, yan. At magpahinga tuwing makakaranas ng stress, yan. Dapat po talaga yung stress, talagang sobra po yan problema sa ating buhay, kaya tatanggalin po natin yung mga medisina na maaring ireseta ng ating mga doktor, yung antacid, at saka yung blocker, at saka yung pong omeprazole. Yan, yun po yung mga mga dapat pong inumin pagka ganun na nangangasim ang tiyan. Maliban sa nasabing lunas, maaring pababain ang dami ng asido sa tiyan kapag umiinom ng basil tea o cinnamon tea. Yan, maganda din po maganda din po yung lagi tayong nagkakaroon yon ng tea, tapos pero mga herbal po, maganda. Yan, maganda po yon. Paano maiwasan ang hyperacidity? Upang makaiwas sa hyperacidity, kailangan umiwas sa mabibigat na meal. Yan, yun po talaga, yung sobrang heavy meal. Yan, dahil labis na babanat ang tiyan ng mga ito. Ang labis na maalat, maanghang, mataba, maaasim na pagkain naman ay magdadagdag ng asido. Yan, titingnan natin kasi nakakadagdag po yon ng acid sa ating tiyan. Kaya, limitahan ang pagkonsumo ng mga ito. Tigilan kumain ugaliin kumain sa takdang oras at umiwas sa paninigarilyo, alak o illegal drugs. Yun naman po ay wala tayo noon. Kaya yan po yung payo sa atin na kailangan alisin yung matalat, maanghang, basta yung normal po, mataba, at maaasim yan. Para yung po ang hyperacidity, yung kung ano po yung ating ipinasok na dumadami yung acid sa ating katawan. Para po maiwasan yan, medyo tayo po ay magjejeta at lagi po natin tatandaan na kung ano po yung pinasok natin sa katawan natin, nagiging dugo, 70%, at yun po yung magiging sakit natin. Kaya maraming salamat po kay Dr. Chi
Dr. Catherine Claire De Leon ng St. Luke's, Quezon City sa kanyang magandang mga pinadala sa akin para maibahagi ko at ang ating mga kaibigan ay makinabang sa kaunti nitong simple na pagpapahayag tungkol sa ating kalusugan. At muli, ang ating pag-iwas, prevention is better than cure, health is wealth, dahil talagang tayo po ay masasabing mayaman pag tayo po ay malusog. At wala pong ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang ating great physician ng ating mahal na Panginoon, na siya po lahat ang magbibigay ng kalunasan sa lahat ng ating nararamdaman. Kaya maraming salamat po. At nawa ang bawat isa sa atin ay maging alarma, maging maingat kung ano po yung ating kakainin at magbago tayo ng ating lifestyle na bawasan yung sobra po ang sinasabi na sobrang pagkain ng maalat, maasim, yung mga ganon sa hyperacidity. Maraming salamat po at ibinabalik ko na po kay Pastor Juby para sa kamanghamanghang katotohanan. Okay po, salamat po. Back to you, Pastor. Thank you very much, Ate Melody. At tunay na natuto ako ngayong gabi sa atin pong pag-aaral. At yan po'y ranas ko. Ako po'y malimit, ay nangangasim ang sikmura. At talaga pong hindi maganda ang pakiramdam. Ano po, kaya napakaganda po na ito'y ating natalakay sapagkat talaga pong marami po ang hyperacidic. Ano po? Okay? So, Ate Melody, thank you very much. Ayan, tingnan mo na lamang, may mga bumabati sa iyo. Si Ate Flor Dagos, yan, bumabati sa iyo. So, sila po nanonood. Si Ate BG Cueto, ayan, nanonood din po at pinabati kayo ni Ate BG. Sige po, mamaya ako sasagutin. Okay po. Salamat po. Salamat. So, thank you po. Bukas po muli ay ating makakasama si Ate Melody. Okay at ilang gabi na lamang tayo. Hanggang 24 na lamang po tayo. Kaya talagang kung kailan naman ay patapos, saka naman lalong paganda ng paganda ang atin pong mga topic. Okay, tayo po ay... thank you po. Thank you very much po. At dadako na po tayo sa ating Bible study. Subalit bago po yon ay makakapakinig muna po tayo ng awit. Mula naman po kay Sister Lani Ismilio. Hands reaching out with no one to hold. You've been abandoned with no place to go. Wounded and wanting such desperate times. Cold, bitter tears are filling your eyes. Get a glimpse of Jesus, for He is right. Sister Janet Magluyan, ang amin pong butihing kaanib dati po doon po sa distrito ng South Central Occidental Mindoro, particularly po sa Rizal Occidental Mindoro. Sa kanya pong pamilya na nagdadalamhati ngayon, taos puso po ang aming pakikiramay at nawa po ay kay aluin ng banal na espiritu. At kagaya po kagabi, muli po kaming nagpapabot ang pakikiramay sa Makalintal family sa pagpanaw naman ni Pastor Epenito Makalintal. Ngayon pong gabi mga kapatid, ang atin pong pag-aaral ay isang topic na related po sa aking pambungad sapagkat ang topic po natin ay ang mga patay ba ay tunay na mga patay. Yan, nice ko pong i-share ang aking screen sa atin pong lahat para ang atin pong pag-aaral ay lalo po nating makita
ang atin pong screen. Ayan. Palagay ko po ay inyo na pong nakikita, mga kapatid. Ang patay o ang mga patay ba ay tunay na patay? O, kagabi ay pinag-aralan natin ang may kinalaman sa pagbabalik ng ating Panginoon. At nalaman natin na talagang napakalapit na po ang kanyang pagbabalik. Subalit, may darat ng mga patay ang Panginoon. So nalaman din po natin na sa kanyang muling pagbabalik ay kanya pong bubuhayin ang mga nasa libingan, lalo na yung mga may pananampalataya sa kanya noong nabubuhay pa. Ngayon pong gabi ay napakagandang paksa po ito sapagkat tayo na mga Pilipino ay mayroong kanya-kanyang mga isipan, paniniwala tungkol po sa taong patay. So ang mga patay ba ay tunay na patay? O saan ba sila pumupunta pag ang tao ay namatay? So ito ang mga katanungan na dapat po nating masagot ngayong gabi. Tayo po sandaling yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, narito ang pag-aaral. Nawa po inyo kaming kasiyan ng inyong banal na Espiritu na maunawaan po namin ito at sa kabila po ng kamatayan ay meron kayong pangako ng pagkabuhay na magmuli. Salamat po ng marami. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magpapatuloy na sa una po nating katanungan. Paano tayo napunta rito ng pasimula? Kailangan po na ating malaman kung ano ba ang ating origin. Ang tao ba talaga ay saan po nanggaling at paano ang tao ay napapunta rito sa lupa. Ang sabi po sa Genesis 2:7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at ano pong ginawa? Hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At pansinin po ninyo ito, dahan-dahanin ko ng pagbasa, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Maliwanag po yan, mga kaibigan, na ang ating Diyos ay lumikha ng tao na galing po o nagmula sa alabok ng lupa, ipinorma o inuhugis niya at hiningahan niya ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao po ay underline niyo po yon, naging kaluluwang may buhay. Yan, tingnan po natin ang mga kasunod. Ano ang mangyayari kung ang isang tao ay mamamatay? So, ito po ay katanungan kasi kanina ating pinahapyawan na tayo po ay galing sa Diyos. Ayan, ang lumikha po sa atin ay Diyos, hindi po tayo galing sa hayop o sa anumang mga pagsabog na katulad ng paniniwala ng iba. So ngayon po, ating itatanong, ano ang mangyayari kung ang isang tao ay mamamatay? Sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay mauuwi saan po? Sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Gusto ko po itong talatang ito at lagi ko itong ginagamit whenever na meron pong paglilingkod, mga tinatawag nating luksang parangal, ay akin po laging ibinabahagi ang talatang ito na ang alabok ay mauuwi po saan? Sa lupa gaya ng una. Ito po'y tumutukoy sa tao noong likhain ay sapagkat galing tayo sa lupa. At pag ang tao po ay namatay, ay babalik po
ang tao sa alabok. Babalik po sa lupa, subalit anong mangyayari doon sa kanyang diwa? Ang sa ibang mga version nito sa Tagalog ay espiritu, yung small e na espiritu, at ang kahulugan po nito ay yung pong buhay, hindi nga ng buhay, ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Napakaliwanag po. Pag ang tao ay namatay, ang katawan niya ay babalik sa lupa at yung hininga ng buhay ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ito po ang ikatlong katanungan. Ano ang kaluluwa? Marami po ang mga paniniwala tungkol dito. Kung ano-ano ang mga sinasabi pong may kinalaman sa kaluluwa. Na ang paniniwala pag ang tao ay namatay, ay merong kaluluwang lumalabas sa kanyang katawan at ito'y magtungo kung saan. Ang very famous na paniniwala ay pag ang tao'y namatay at pagka siya po ay mabuti, ang kaluluwa daw niya diretso sa langit. Subalit pag ang kaluluwa, pag ang tao ay hindi mabuti, ang kanyang kaluluwa daw ay tutungo sa impyerno. At meron pong karagdagang paliwanag na ang sabi po, pag hindi ka masyadong mabuti, hindi ka masyadong masama, ang kaluluwa mo daw ay maaring nasa purgatorio. Subalit ano po ba ang sinasabi ng Biblia? Yan, binabalik po tayo sa talata ng Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabak ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao po ay naging kaluluwang may buhay. So may paliwanag po dito na ikaw at ako, kapatid, kaibigan na nanonood ngayon, ang tawag po ng Biblia sa iyo at sa akin, tayo'y mga kaluluwang may buhay. Kasi ang formula, alabok ng lupa plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Okay? Yun po ang description ng Biblia. So, ang mga kaluluwa ba ay namamatay? Yan po ang tanong. Tingnan natin. Ezekiel 18:20, ang kaluluwa na nagkasala mamamatay. Kita po ninyo, sino ba yung nagkasala? Ang tinutukoy po na nagkasala na kaluluwa ay tayo po na mga tao. At ang sabi po sa talatang iyan, ang kaluluwa na nagkasala mamamatay. Kaya sinagot po yung katanungan na ang kaluluwa ba ay mamamatay. At sabi sa Apokalipsis 16:3, ang bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay nanga sa dagat ay nangamatay. Kaya po yung tinutukoy na kaluluwa sa Biblia po ay may kamatayan. Taliwas po sa popular beliefs na ang kaluluwa daw ay hindi namamatay. Kaya mga kapatid, ang kaluluwa po ay mamamatay sapagkat ang kaluluwa sa Biblia ay tumutukoy po sa atin na mga tao. Ang mga mabubuti bang tao ay pumupunta sa langit pagkamatay? Ayan, maganda po itong katanungan. Kasi yun na nga ang paniniwala, pag ikaw ay mabuti, ay tiyak na ikaw daw ay pupunta agad sa langit. Kaya marami sa ating mga kaibigan na talagang gumagawa ng mabuti. Kasi gusto po nilang makarating sa langit pagka namatay. Ano po ang sabi ng Biblia? 1:5:28-29, ang lahat ng sa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At ito po ninyo, si David na siya'y namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit.
Maliwanag po yan sa Gawa 2:29-34. Nung si David po ay namatay at inilibing, hanggang sa araw na ito siya ay nasa libingan pa. Kaya hindi po umakyat ang taong mabuti pagka siya namatay, hindi po aakyat siya doon agad sa langit. Kasi ang bumabalik po sa Diyos ay yung pong hininga ng buhay, the breath of life. At ang sabi pa sa Job 17:13, kung aking hanapin ang Sheol, yung pong Sheol ay yung kalibingan na parang aking bahay. Kaya yun po ang nangyayari, kahit po tayo mabuti, ay ang pag tayo po'y namatay, hindi tayo umaakyat sa langit. Tayo po ay nasa libingan. Gaano karami ang nalalaman o naiintindihan ng isang tao pagka namatay? Maganda po. May nalalaman pa ba pag ang tao ay namatay? Sabi po, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay na mayroon man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at gaya ng kanilang pananaghili ay mawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw, sapagkat walang gawa ni kathaman na iyong pinaparunan. Maliwanag po sa talatang yan na Ecclesiastes 9:5, 6-10, na talagang binabanggit po na ang taong patay ay wala na pong nalalaman. Wala na po siyang pakiramdam, hindi na po siya makakaramdam ng pag-ibig, pananaghili, at talaga pong siya'y wala nang magagawa ni kathaman doon sa kanyang patutunguhan na libingan. Kaya wala na pong nalalaman ang tao pong patay. Ngunit maaari bang makipag-ugnayan ang mga patay sa mga buhay? At kanila bang nalalaman ang mga ginawa ng mga buhay? Ito pong katanungan ito ay napaka-interesting, sapagkat may mga tao na gusto pong makipag-usap sa kanilang mga namayapa ng mga mahal sa buhay at gumagamit po ng medium, at ang sabi para makausap mo ang kaluluwa ng iyong mahal sa buhay bagaman matagal nang patay. Ang sabi po sa Job 14:12-21, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi bumabangon hanggang sa ang langit ay nawala. Sila'y hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Ang kanilang mga anak ay nagtataglay ng karangalan at hindi niya nalalaman, at sila'y ibinababa ngunit hindi niya nahahalata sila. Kita po ninyo mga kapatid, yung tao pong namatay ay talaga pong hindi po yan babangon hanggang sa ang langit nga ay sabi hanggang sa ang langit ay mawala, sila'y hindi magbabangon. Kasi hinihintay po yung second coming ng ating Panginoon. Kaya talaga pong ang tao pong patay, sang-ayon po dito sa katanungan, kung maaari bang makipag-ugnayan, hindi na po yan makakapag-ugnayan. Bakit po? Ay sila nga po'y patay. Sila po'y, sa Biblia nga, bababanggitan na rin man, ay yung pagkakatulog. Tinutukoy po ng Biblia na ang kamatayan ay pagtulog. Ay paano makikipag-usap itulog sa kamatayan? Kaya hindi po maaring makipag-ugnayan ang patay sa mga buhay. Ang sabi pa sa Ecclesiastes 9:6, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Ay talaga po ang tao pag namatay, wala na po siyang nalaman, hindi na po siya involved sa anumang mga gawain under the sun. Okay? At number 8 question, tinawag ni Jesus ang nawalang malay na kalagayan ng patay bilang tulog o tulog
sa Juan 11:11 hanggang 14, gaano katagal ang kanilang pagkakatulog. Binanggit ko po kanina na sabi nga po ng Biblia, ang kamatayan o ang taong patay ay tinutukoy po sa Biblia, lalo na sa Juan 11, na ang sabi po ay ang tao'y tulog. Ang taong patay ay tulog. So ang tanong, gaano katagal kanila pong pagtulog? Ang sabi po sa Job 14:12, gayon man o gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay nawala. So talaga po sila ay hanggat hindi po dumarating ang Panginoon, sila po ay nasa libingan. Kaya sabi sa 2 Pedro 3:10, darating ang araw ng Panginoon na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang. Kaya sila po ay habang buhay muna na matutulog hanggang sa pagbabalik po ng ating ng ating Panginoon sa pangalawa o sa ikalawa. Sa ikasiyam, ano ang mangyayari sa mga nangamatay na matuwid sa pangalawang pagdating ni Kristo? Ayan, so yung daratnan pong mga patay na matuwid, ano po ang mangyayari sa kanila? Ayan, ito po. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Sinasabi po na Apocalypse 22:12 na ang ating Panginoon po ay babalik at sa kanyang pagbabalik dala po niya ang kanyang gantimpala at bibigyan niya ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang magawa. Kaya po yung mga tao, bagaman sila'y mamatay, subalit sila po'y matutuwid, sila po ay mayroong relasyon sa Panginoon, bibigyan po ng kagantihan ng Panginoon. At ang kaloob niya para sa mga taong matutuwid ay buhay na walang hanggan. Narito po ang karagdagan pa ng mga talata. Unang Tesalonica 4:16-17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw at ang nangamatay kay Kristo, ano pong mangyayari? Ay unang mga bubuhay na maguli at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan, napakaganda po ng pangako ito na bagaman ang tayo mamamatay, sa muling pagbabalik po, bababa ang Panginoon na may isang sigaw. At yung pong mga nangamatay kay Kristo na nasa libingan, sila po ang unang mga bubuhay. Sa unang Korinto 15:51-53, ang sabi po, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kaya talaga po, babaguhin tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Yung ating katawang dating may kasiraan, may karamdaman, may kamatayan, yan po'y mag-glorified at wala na po. Hindi na po natin maranasan ang kamatayan. So, ikasampo, ano ang unang ginawang kasinungalingan ng dyablo? Yan, kita po natin sa larawan na mayroong ahas. Of course, ginamit po ng dyablo ang ahas upang siya makipag-usap kay Eva. Kaya ang sabi po sa Genesis 3:4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Yan po ang kasinungalingan na sinabi po ng dyablo kay Eva. Yung katotohanan na sa oras na kay kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay kayo walang pagsalang mamamatay. Ang sabi po ng dyablo, tunay, mayroon gumamit din siya ng tunay na hindi kayo mamamatay. Subalit yun po ay malaking pandaraya ni Satanas kay Eva.
Kaya yung pong ahas na yan sa Apocalypse 12:9 ay tinatawag na dyablo na siya po ay si Satanas. At number 11, tunay bang gumagawa ng mga kababalaghan ang mga dyablo? Yan, kasi po may mga paniniwala na ang sabi ay nagpapakita after ng 9 na araw o kaya 40 araw, ano po? Ay meron nagpapakita, may nagpaparamdam. So talagang yung po ba ay mahal natin sa buhay na mayapa o meron lamang pong gumagawa nito? Yan po, ang gumagawa po nito ay ang dyablo. Ang sabi po sa Apocalypse 16:14, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo. Si Satanas po ay marami pong kampon na demonyo, masamang espiritu, at ang ginagawa po nila ay gumagawa sila ng paraan upang tayo'y dayain. Kaya sabi sa Mateo 24:24, sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, at mga nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw kung maaari pati ang mga hirang. Kita po ninyo, mayroon pong bulaang propeta, may bulaang Kristo, at yan po nagpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ang dahilan lamang po nito ay upang iligaw pati po ang mga pinili ng Diyos. Bakit hindi malilinlang ang bayan ng Diyos? Yan po magandang tanong. Sa kabila na si Satanas ay abala upang tayo'y dayain at papaniwalain na ang tao pagka namatay ay may kaluluwa at hindi namamatay. Ang sabi niya, tunay na hindi kayo mamatay. Yung po ang pandaraya ni Satanas at pinaniwala ang mga tao na ang kaluluwa nga po ay hindi namamatay. So bakit hindi malilinlang o madadaya ang bayan ng Diyos? Ito po ang kasagutan. Gawa 17:11, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Napakaganda, no po? Na kanila talaga ito po'y tumutukoy sa mga taga-Berean. Ano po? Talaga namang sila ay sinasaliksik ang kasulatan, siniyasat araw-araw, at tinitingnan nila kung talagang yung pangaral ng mga apostol ay tunay ang mga bagay na iyon. At yun po ay kailangan nating gawin tularan, mga kapatid, na hindi lamang tayo naniniwala na sinasabi sa atin at ipinangangaral. Kung baga ang ibig sabihin po nito sa ating mga kaibigan, huwag lamang po ninyong pakinggan ang aking mga ipinangangaral sa inyo, inyo rin pong suriin individual ng personal kung ang aking pong mga ibinabahagi ay tunay. Sapagkat pag hindi po natin gagawin yon, ay baka sa ating pakikinig sa ibang mga nangangaral, ay inililigaw tayo at ang itinuturo ay wala sa Biblia. Kaya sa Isaiah 8:20 ang sabi, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya kung nangangaral po tayo, dapat ang ipinangangaral natin kung ano yung tunay na sinasabi ng Biblia. At sa paksang ito, tungkol po sa patay o sa kaluluwa, ay talaga pong sinasabi ng Biblia na talaga pong ang tao pag namatay ay siya po'y babalik sa lupa at siya, ang kanyang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos at wala pong kaluluwa na lumalabas sa kanyang katawan. At sa 13, sabi sa pagbabalik tanaw sa kapanahunan ni Moses, ano ang iniutos ng Diyos na gawin sa mga taong nangangaral na ang mga patay ay buhay? Patingnan po natin. Levitico 20:27,
ang isang lalaki rin naman o kaya isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala, sila'y babatuhin ng mga bato. Napakatindi po ang mangyayari o gagawin sa mga tao po na yung nagtuturo ng ganito, yung mga lalaki o babae na inalihan ng masamang espiritu o kaya ikaw ay mangkukulam, ay papatayin po na walang sala at babatuhin kasi yun ang pinakang death penalty noon, yung pong pagbato, yung pong ginagawa sa Israel. Kaya nga ang sabi sa 14, ang mga matutuwid bang mga tao na bumangon sa pagkabuhay na maguli ay muling mamamatay. Kasi nga, yung mga darat na ng Panginoon na buhay, na mga patay na nasa libingan, na sila po'y mabuhay na maguli. Ang tanong, sila po ba'y muling mamamatay? Ito po ang sagot sa Lucas 20:35-37. 36. Datapwat ang mga inaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutang yaon at pagkabuhay na maguli sa mga patay, sapagkat hindi na sila maaring mga matay pa. Ayan po ang good news, mga kapatid, mga kaibigan. Ang taong namatay na kay Kristo, siya'y matuwid sa muling pagbabalik ng Panginoon, siya'y muling bubuhayin at siya'y mabubuhay na magpakailanman. Hindi na po niya mararanasan ang kamatayan. Apokalipsis 21:4 ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan ni hindi na magkakaroon ng dalamhati o panambitan man o hirap pa man, ang mga bagay nung una ay naparam na. So wala na po yan. Kamatayan, yung pagluha dito sa mundo, ang dami po nating pagluha, ang dami po nating paghihirap, marami tayong bayarin, marami tayong mga pagkakautang, marami tayong mga alalahanin sa buhay. Pero sa muling pagbabalik ng Panginoon at kung tayo na'y magmana ng buhay na walang hanggan, mawawala po lahat yan. At ang mga bagay ng dati, ng una na ating mga narasan, yan po'y mawawala na. Sa ika-15, ang paniniwala sa reincarnation. Ano pong ibig sabihin ng incarnation? Na pag ang tao'y namatay, ay nabubuhay siya maguli, subalit nagiging iba na siya. Sa India, ay alam ko po na ang paniniwala ay pag ang tao ay namatay, nare-reincarnate siya. Nabubuhay muli pero hindi na po siya magiging tao, maaring siya ay isang baka o isang ipis. Kaya ang aking nalalaman sa India, ang mga baka ay hindi po pinapatay. Kasi sa kanilang marahil paniniwala, yung kanilang mahal sa buhay na namatay, na-reincarnate at siya ay hindi naging tao, kundi siya ay naging baka. So, tingnan po natin. Sabi sa Ecclesiastes 9:5-6, sapagkat nalalaman ng mga buhay, sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bahay na nagawa o bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Kaya po, ito, lagi nating ini-emphasize, lalo na po ang talatang ito, na yung pong tayong mga buhay, nalalaman natin na tayo mga mamatay. Ngunit yung pong mga patay, ay wala na po silang nalalaman. Wala na nga po silang bahagi magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng lupa. Sa ika-16, ang sabi, nagpapasalamat ka ba para sa Biblia na nagsasabi sa atin ng katotohanan dito sa sensitibong paksa ng kamatayan? Kaibigan, ito ay personal na katanungan sa iyo. Ikaw ba'y nagpapasalamat para sa Biblia? Natutunan mo ngayon ng katotohanan tungkol po sa very sensitive na paksa na may kinalaman po sa kamatayan. Ako po'y umaasa na ikaw po ay nagpapasalamat. Ganang akin, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Biblia
na nalaman ko po ang katotohanan na ang tao pala pag namatay, siya po ay bumabalik sa lupa yung kanyang katawan at ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos at wala pong kaluluwa na lumalabas sa kanyang katawan. Tayo po'y dadako sa mga sagot sa inyong mga katanungan. Tingnan po natin, marahil ito ay inyong katanungan din. Hindi ba't ang magnanakaw sa krus ay napunta sa paraiso kasama si Kristo sa araw na siya ay namatay? Yan, itong talata po, itong tanong na ito ay malimit po itinatanong sa atin. Kasi ang sabi nga, nung si Kristo ay ipako sa krus, meron po siyang dalawang kasamang kriminal doon. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. At doon nga po sa pag-uusap na yon ay sinaway ng isa yung isa, kasi sapagkat tinutuyan niya ang Panginoon. Pero ang sabi, nagkaroon ng panampalataya, yung isa nagsisi, at ang sabi nga ay ginagamit ang talatang ito na sabi, mula ngayon ay ikay kasama ko na sa paraiso. Kaya yun po ang tanong na ito, nakasama ba ni Kristo sa araw na siya ay namatay? Tingnan po natin ang sagot. Hindi. Sa katunayan, linggo ng umaga, sinabi ni Jesus kay Maria, hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Juan 20:17. Ito ay nagpapakita na si Jesus ay hindi napunta sa langit pagkamatay. So kita po niyo dito pa lamang sa pasimulang kasagutan, binabanggit po natin nang si Jesus ay nabuhay na maguli, hindi po siya agad umakyat sa langit. Ang sabi nga po 40 days na siya narito pa sa lupa, nakasama pa niya ang mga alagad. Kaya po hindi ibig sabihin na nung si Jesus ay nabuhay na maguli, ay isinama naroon agad sa paraiso ang Panginoon Jesus at pati yung isa na magnanakaw. Kaya ang sabi, at pansinin din na ang palabantasan sa Biblia ay hindi kinasihan, ngunit idinagdag ng tao. Bakit? Ano po yun? Meron pong kuwit o comma sa Lucas 23:43 ay dapat ito'y nalagay pagkatapos ng salitang ngayon kaysa bago. Kaya't ang basa dapat ng talata ay ito po. Ay katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon, yung kuwit po, ay kakasamahin kita sa paraiso. O, yung pong kuwit, sinasabi ko sa inyo, ngayon, kung parang hindi ko maaaring iligtas ang sinuman, kung ako sa aking sarili napakop bilang kriminal, ibinibigay ko sa iyo ang katiyakan ngayon na ikay makakapisan ko sa paraiso. Ang kaharian po ni Kristo ay nakalaan sa kanyang pangalawang pagdating. Yan po yung nakatala sa Mateo 25:31. At ang lahat ng mga matutuwid ng lahat ng panahon ay papasok sa oras na iyon at hindi sa kamatayan. So maliwanag po yung pong sa talatang iyon na binabanggit po sa Lucas 23:43, dapat po ang kuwit, yung comma, ay doon po sa sulat ng ngayon. So ang ibig sabihin, sinasabi ko sa iyo ngayon. Ngayon ko sinasabi. Hindi po sinasabi na ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Yan, maliwanag po yun mga kapatid. Ikalawang tanong, hindi ba nagsalita ang Biblia tungkol sa walang kamatayang kaluluwa? Yan, tingnan natin. Hindi. Ang walang kamatayang kaluluwa ay hindi binanggit sa Biblia. Ang salitang walang kamatayan ay nakikita sa Biblia ng isang beses lamang at ito'y batayan para sa Diyos. Narin po ang unang Timoteo 1:17. Tanging ang Diyos lamang po ang immortal, ang walang kamatayan. Ikatlo, sa kamatayan, ang katawan ay nagbabalik sa alabok at ang espiritu o ang hininga ay nagbabalik sa Diyos.
Ngunit saan napupunta ang kaluluwa? Yan, magandang tanong po. Ang sabi po ng sagot, walang pinupuntahan, sa halip ay nagwawakas ang pananatili nito. Dalawang bagay ang pinagsasama upang makabuo ng isang kaluluwa. Ano po yun? Ang katawan at ang hininga. Kung ang hininga ay humihiwalay, ang pananatili ng kaluluwa ay nagwawakas dahil ito'y kombinasyon ng dalawang bagay. Maliban na ang katawan at hininga ay pinagsasama, ay di maaring magkaroon ng kaluluwa. Walang kaluluwang hindi nagkakatawan. Ibig sabihin po, sa paliwanag na ito, ikaw at ako, nung lalangin ng Diyos, galing po tayo sa alabok ng lupa, plus hininga ng buhay, tayo po yung kaluluwang may buhay. Kaya pag ang tao'y namatay, siya po'y kaluluwang walang buhay. Okay? Sana po naging maliwanag po yan. Ikaapat, ang salita bang kaluluwa ay tumutukoy sa alinmang bagay maliban sa buhay o sa buhay na nilalang. Ang sagot po ay oo. Maaari rin itong tumutukoy sa number 1, buhay. O ikalawa, isip o karunungan. Kahit anuman o alinmang kahulugan ang hinahangad, ang kaluluwa ay kombinasyon pa rin ng dalawang bagay, ang katawan at hininga, at ito'y magwawakas sa pananatili sa kamatayan. Ikalima pong tanong, maaari mo bang ipaliwanag ang Juan 11:16 na nagsasabing, ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi namamatay? Pasya nga naman, may talata. Paano po? Ang sagot ay, ito'y hindi tumutukoy sa unang kamatayan na kung siyang ikamamatay ng lahat ng tao. Yan po isang ayon sa Hebreo 9:27 na itinakda po sa tao ang mamatay na minsan. Subalit sa ikalawang kamatayan na ikamamatay ng mga masasama na wala ng muling pagkabuhay. Yun. So yung pong tinutukoy na yon sa katanungang iyon, mga kapatid, ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi namamatay. So ito tumutukoy po ito doon po sa muling pagbabalik ng Panginoon. At yung pong ikalawang pagkabuhay ay talaga po sila ay yung pong masasama ay babangunin ng Panginoon, subalit sila po ay talagang susunugin ng Panginoon at sila po ay makukonsume. Sila po ay hindi na mabubuhay. Okay? Ilan na lamang po ito ng mga katanungan, mga kapatid. Number 6 question. Ayon sa Mateo 10:28, huwag kayong matatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Hindi na ba ito nagpapatunay na ang kaluluwa ay walang kamatayan? Mga kapatid, mga kaibigan, ito nga po ay malimit ginagamit pong talata. Sabi, huwag kayong matatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapat hindi nakakapatay sa kaluluwa. So ito po ang sagot. Ang sagot po ay hindi. Pinatutunayan nito ang kabaligtaran. Ang huling kalahati ng parehong talata ay nagpapatunay na ang kaluluwa ay ano po, namamatay. Ang sabi, kundi bagkus ang katakutan ninyo ay yaong nakapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Okay? Ang salitang kaluluwa dito ay nangangahulugang buhay o buhay at tumutukoy sa magpawalang hanggang buhay na siyang kaloob sa Roma 6:33. Sa mga matutuwid sa huling araw, Juan 6:54. Walang makapag-aalis sa buhay ng walang hanggan na ibibigay ng Diyos. Kapito, hindi ba sinasabi sa unang Pedro 4:6 na ang ebanghelyo ay ipinangangaral sa mga patay? Yan po ang sagot, hindi. Sinasabi na ang ebanghelyo ay ano po, ipinangangaral maging sa mga patay. Ang ibig sabihin po,
sila ay patay na ngayon, subalit ang ebanghelyo ay ipinangaral sa kanila noong sila'y nangabubuhay pa. Ikawalo, ano naman ang tungkol sa mga kaluluwang sumisigaw mula sa ilalim ng dambana sa Apokalipsis 6, 9 at 10? Hindi ba ito nagpapakita ng mga kaluluwa ay di namamatay? Ang sagot po ay hindi. Ang sigaw na ito ay isang pagsasalarawan, gaya ng sigaw ng dugo ni Abel. Tingnan niyo po, Genesis 40 verse 4 verse 10. Sumisigaw ng hustisya pero patay na po si Abel. Ang salitang kaluluwa dito ay nangangahulugan ng mga tao o mga buhay na nilalang na nangamatay sa kanilang pananampalataya. Yan po, sumisigaw po sila ng hustisya. Ano po? So hindi po yun katunayan o talata na nagsabing sila po ay buhay pa at walang kamatayan. Kaya siguradong walang maniniwala na ang kaluluwang namatay ay literal na nakahimlay sa ilalim ng dambana, o ang mga tao ay maniniwalang ang mga matutuwid ay humihiling sa Diyos upang parusahan ang kanilang mga kaaway. Sa halip, ang mga matuwid ay humihingi po ng awa para sa kanilang mga kaaway na tulad ng ginawa ni Kristo sa krus. Lucas 23:34. Okay? Palagay ko po ay meron pa. Pangwalo, hindi ba sinasabi ng Biblia na si Kristo ay nagpunta at nangaral sa mga nangawalang kaluluwa sa impyerno sa pagitan ng kaniyang pagkapako sa krus at muling pagkabuhay? Ang sagot po, hindi. Ang talata sa Biblia na nasa tanong ay unang Pedro 3:18 at 20. Ano po ang sabi? Ang pangangaral ay naisagawa sa pamagitan ng Espiritu. Ayon po yan sa talatang 18. Sa kaarawan ni Noe, sa mga taong nabubuhay noon, sa talata pong 19 at 20, ang mga kaluluwa sa kulungan ay tumutukoy sa mga taong ang buhay ay bihag ni Satanas. Okay? Good night. God bless sa atin pong lahat. Dito po nagtapos ang ating pag-aaral ngayong gabi. Kaya kapatid, kaibigan, sana po ay meron tayong malaking natutunan sa atin pong Bible study ngayong gabi. Ito po'y very sensitive na pag-aaral sapagkat iba't iba po ang ating mga paniniwala dito. Subalit tayo po ay masigit nating paniwalaan ang Biblia kung ano po ang sinasabi na ang tao pala pag namatay, siya po ang patutunguhan niya ay ang libingan. Pansamantala po siya doon ay hihimlay at pagbating po ng Panginoong Hesus sa ikalawa kasama ng kanyang mga laksa-laksang anghel, ang mga nangamatay na nakay Kristo na matutuwid, sila po ang unang bubuhayin at kasama ng mga darat ng buhay ay aagawin sila sa alapaap ng mga ulap o ng langit at sila po'y dadalhin sa Panginoon magpakailanman. Kaya salamat po sa inyong panonood at sana nga po kayo po ay nakinabang ng higit sa lahat. Tayo po ay dadako sa ating mga greetings at maaring refleksyon at pre-request at atin pong ibabalik si Miss Ivy. Yan, Ivy, ano ang iyong masasabi sa ating pag-aaral ngayong gabi tungkol sa mga patay? Ivy, naka-mute ka? Ayan. Ano, Pastor? Napakaliwanag po talaga. Sobrang liwanag po. Kasi may Amen. mga naniniwala po talaga sa yung nakikita at nakakausapan nila. Yung sobrang miss na po nila, Pastor. Pero talaga mga kapatid, kailangan po yung paniwalaan natin na sinasabi ng Biblia. Dahil ito po ang katotohanan. Pati, Pastor, dagdag ko lang konti na mamimiss natin sila. Pero mas maganda, Pastor, sabi nga po ni Pastor, mayroon po tayong muling pagkikita sa muling pagkabuhay. Kung si Jesus Christ po ay nabuhay, edi tayo rin po na sumampalataya ay magkakaroon din naman ng buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus.
Ayun po. And thank you very much, Ivy. Kaya bagaman po nagdadalamhati tayo, pag ang ating mahal sa buhay po ay namatay, normal po yun sapagkat siyempre yan po yung ating mahal sa buhay. Subalit ang ating pagluha po ay hindi sa walang pag-asa. Ang atin pong pagluha ay meron tayong pag-asa na bagaman ang ating mga mahal sa buhay ay mga wala, muli po natin silang makikita as long na may pananampalataya tayo at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa tingin ng Panginoon tayo matuwid, may pag-asa po sa pagkabuhay na maguli. Tayo dadako, Ivy, sa ating mga pagbati. No? Meron tayong nanonood. Thank you very much po kay Resti Sinata de la Cruz. Good evening. Si Ma'am Mavic de Leon Dael, nanonood din sa atin. At yan, nagbabalik si Risti, sabi niya, good PM, Pastor. At ganoon din si Ma'am Mavic de Leon Dael, good evening. Si Ate Annie Belonsa, bumabati din sa atin ng magandang gabi at para kay Sister Melody na kasama natin kanina. Si Elizabeth Mahinay Adanza, pakilala ko itong mga Adanza family. Magandang gabi po. Nanonood din sa atin si Ate Flor Dagos. Magandang gabi, Pastor Juby at Ma'am Melody. Ayan, Ivy, batiin mo ang ating kaibigan. Ayan, si Brother Mervin Alcantara. Good evening, Pastor Juby at Sister Melody. Good evening Oo, po sa inyo. good evening. Parang hindi yata kilala si Ivy, hindi binabati. Ayan. Nakatago po kanina, Pastor eh. Nakatago, hindi yata makita. Ayan, kasama po natin si Ivy mula pa po kanina sa ating broadcast at siya po ang nag-opening prayer. Yan, binabati ko po si Ivy para may bumati kay Ivy. So si Ma'am Pearl de la Torre Paras, bumabati din po sa atin ng good evening. Si Ate Fe de Mesa, good evening po. Si Jalen Bert, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ang Nanay Fanny Tuzon Ranyola, aba, kumusta Nanay Fanny? Good evening po. Salamat po sa mga pagpapala. Nawa po kay patuloy na pagalingin ng Panginoon. Si Ma'am Flor, ayan, bumati na sa iyo, Ivy. Ang iyong ninang mo ba yan, si Ate Flor? Lola po, Lola. Lola na. Aba, abay, malapit na nga maging lola yan. So, Ate Flor, thank you very much sa iyong pagbati kay Ivy. Si Ate Adelaida Malipiran, gandang gabi po sa lahat. At yan, pabasa Ivy ang pag-comment ni Ate Fe de Mesa. Sige po, Pastor. Good evening po, Pastor, sa inyong lahat po. Pasama naman po sa prayer nyo. Masama po kasi ang pakiramdam ko po. May ubo kasi ako. Salamat po and God bless po. Yes, Ate Ning, kay aming ipapanalangin. Marami po talaga ngayon ang masama ang pakiramdam. Kasi mainit, bisay lalamig, uulan, at talaga pong usong-uso ngayon ang ubo at sipon at lagnat. Yan, pagaling ka, Ate Neng or Fe de Mesa. Si Ate Mylene o Marilyn Ilagan, good evening. At nagbabalik po si Nanay Pani Tuzon Ranyola, bumabati sa atin. Si Jane Sibok, ganun din. Ate Jane, good evening. Si Helen Binaid Peñamora. Yan, Ate Helen. Si Kuya Hedrick Ranyola, good evening din po. At si Ate Lolit Obon. Ayan. Good evening po. Salamat po sa inyong mga tinapay. Ann Alvis Baladad, good evening po. Beth Opel Macasero, good evening din po. Beth. At si Ate Politz Mercado, dito po sa Sariaya. Yan, ilingan ko si Ivy na basahin itong kay Jalenbert de Los Santos Cercado. Opo, Pastor. Pastor, pa-request nga po ako kasi masama po ang karamdaman ko. Ganon na rin ang aming manager na nag-positive sa COVID at ang aming officer, sana makarecover sila agad, Pastor. God bless po. Ayan, ipanalangin natin sila, Pastor. Yes. At talaga namang ang kanya palang manager at yung kanyang officer ay mga nag-positive. Nako, Sir Jalenbert,
ikaw ay mag-quarantine, ano? Ikaw ay sana'y lumakas ang iyong immune system at ipanalangin po natin na gumanda na yung pakaramdam mo at huwag kang mahawa. Si Ate Vigi Cueto, bumati ng hi kay Ate Melody. Si Edna Marquez, nanonood sa atin. At ang Nanay Pani, napakasigla po ngayon ng Nanay Pani. Sabi niya, Amen. Si Brother Rene at Sister Baby Sayat, nanonood sa atin. Good evening to everyone. At si Ate Loli, thank you. Friend Merlin sa panonood. Nanonood si Ma'am Merlin. Binabati po ni Ate Loli. Mate mo pala si Sister Melody. Magka-classmate pala yon. Rowena Abaya Castillo, magandang gabi po. Yan, diyan po yan sa Sariaya. At si Ate Lolit Obon, congrats daw, Sister Melody. Nanonood yung mate mo, Merlin Samson Tan. Binabati po namin si Ma'am Merlin Samson Tan sa inyo pong panonood. Kayo pala'y mate o classmate ni Ate Melody. Si Esmeralda Minda Cupido, good evening po. Si Mavic De Leon, Ate Mavic, good evening. At nanonood din sa atin, si Ma'am Princess Marquez. Good evening po, Ma'am. Salamat po sa iyong laging panonood. Halos napapansin ko po ay araw-araw na kayong nanonood. Maging sa morning devotional. Normita Tolentino, hello po, good evening. At ang Nanay Pani, watching from Lukban. Ayan, good evening po sa mga taga-Lukban. Malin Almira, good evening po Pastor, good evening din po Ma'am Malin at si Ma'am Princess. Ayan, ay pakibasa ang request ni Ma'am Princess Marquez. Ako po inaantig sa kanya pong pre-request. Ito po ang sabi po niya. Pre-request po Pastor, sana po maging healthy lagi mga anak ko at huwag mawala sa puso nila ako bilang ina nila. Naantig ako Pastor. Atin po silang ipanalangin. Oo nga. Talagang nakakaantig po itong pre-request ni Ma'am Princess Marquez. At purihin po ang Panginoon. Meron na pong nag-chat sa akin na gusto pong magkaloob ng Bible kay Ma'am Princess Marquez. So hopefully, makakuha ko po ang inyong maaring pamamaraan kung paano po natin maibigay ang inyong pong request na Bible. Ayan, so Ma'am Princess, God bless po sa inyo at panalangin namin na maging healthy ang mga anak mo at huwag po mawala sa puso nila na kayo bilang ina nila. Ayan. Si Ma'am Esmeralda, nagbigay sa atin ng puso. Si Marie Pruelda Palogme, bumabati din po sa atin ng good evening. Tingnan ko lamang po sa ating Facebook account sa Juby Sarte Estrada. May mga nanood sa atin. Si Ariel Voyager. Good evening, Ariel Voyager. Si Ate Feli Giray Abada. Diyan po sa Taysan, Batangas o sa Dagatan Taysan, Batangas. Yan. Good evening po sa lahat ng mga kapatiran diyan sa Taysan o Dagatan Taysan, Batangas. Si Mark Anthony nanonood din po. Good evening. Si Naning Makaraig, good evening po. At ang aking nanay, Sara Estrada, nanonood din po. Si Alfredo Herbabuena Jr., yan, bumabati din sa atin ng good evening, Pastor Juby. Si Ma'am Heidi, si Ate Adelaida Jalenbert, si Job Astrera, Sir Job, yan sa Nakar. Salamat po sa inyong panonood. Si Ate Shirley Azul, nanonood din po sa atin. Si Ate Annabel Quinto Madrigal, nanonood sa atin. At si Merly Labador. Ayan, Ma'am Merly, salamat po sa inyong panonood. At si Ate Melody, nag-out na po siya sa ating StreamYard at siya po'y nanonood ngayon. Si Lisel Jane Gaston Estrada, ayan, nanonood po. Ito'y kamag-anak ko. Estrada, Lisel. Ayan, ang aking mga pinsan, si Glenn Tammy Silyar, nanonood din po. Okay? So palagay ko po, yun po, sana po ay nabati namin lahat at yung mga nag-like, si Mark Ismilio, Cloyd Ramos, Lita Ranyola Ocampo, Jaime Rala Bravo, Jackie Lo Albunyan Di Mapindan, Bel Gonzaga,
at si Laila Bundalian, Edoviges Cabalquin Toranyola, Shaira Lee Estrada Tayo, at Richard De La Cruz, Joe Pahutag, Shone Mercado. Yan po yung mga nagpuso sa atin. At alam ko po, may mga nanonood na hindi po nag-comment. Magandang gabi po sa inyo at salamat sa inyong panood at maaring hindi po lamang namin nabanggit ang inyong pangalan. Subalit salamat po sa inyong pagsubaybay. Si Ivy, meron kang gustong batiin bago tayo manalangin? Wala na po, Pastor. Wala po. Okay, salamat. So tayo po ay dumako na sa ating panalangin, mga kapatid. Ilalapit natin sa Panginoon ang inyo pong mga kahilingan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, maraming salamat, Panginoon, na ngayong gabi binigyan nyo kami ng pag-asa na sa kabila po na may kamatayan ang tao, ay tiniyak po ninyo sa inyong banal na kasulatan na may pagkabuhay na maguli. At nawa po kami ay makabilang sa unang pagkabuhay, sapagkat ang unang pagkabuhay ay tungo sa pagkabuhay na walang hanggan. Subalit ang ikalawang pagkabuhay ay tungo po sa kaparusahan. Panginoon, maging bukas nawa ang aming isipan, lalo na ang aming mga kaibigan, na kanilang maunawaan at maisapuso ang katotohanan ito na magkaroon po sila ng radical change sa kanilang paniniwala, sapagkat ang amin pong itinuturo sa kanila ngayong gabi ay katotohanang nakasulat sa Biblia na pag ang tao ay namatay, walang kaluluwang lumalabas sa kanyang katawan, kundi pag ang tao ay namatay, ang katawan niya ay bumabalik sa lupa at ang hininga ng buhay ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. At pagdating ng aming Panginoon, ay bubuhayin muli ang mga taong nangamatay na kay Kristo. Kaya Panginoon, ngayong gabi, aming idinadalangin ang aming mga kapatid, mga kaibigan na nagdadalamhati, ang Makalintal family sa pagpanaw po ni Pastor Efinito Makalintal, ang Magluyan family sa pagpanaw din po ni Sister Janet Magluyan, at ganoon din po ang Ascaraga family sa biglang pagkawala din po ng Kuya Genesis at ngayon ang Nana Tinay. At maaring pong may mga pamilya pa na nagdadalamhati din ngayon na maaring hindi namin nabanggit ang mga pangalan. Panginoon, ang kaaliwan po nawa ang sumakanila. At nawa po madama nila ang inyong pagmamahal. Ngayon pong gabi, Panginoon, meron pong mga kahilingan ang amin pong mga viewers. O dakilang Diyos, amin pong idinadalangin sa inyo ngayong gabi. Ang kahilingan po ni Ate Fede Mesa o si Ate Ning, siya po, Panginoon, ay masama ang kanyang pakiramdam. Siya po ay may ubo na usong-uso po ngayon sa panahong ito. Dakilang Diyos, maari po bang idampulay ninyo ang inyong kanang kamay ng kagalingan? Nawa po'y gumaling po agad siya. Ganon din po ang Nanay Fanny Tuzon Ranyola. Nawa po'y gumaling agad siya sa anumang kanyang karamdaman at pagpalain niyo po siyang patuloy. Salamat sa kanyang suporta sa iyong banal na gawain. O dakilang Diyos, amin ding inilalapit ngayong gabi si Sir Jalenbert de Los Santos Cercado, na siya rin po ay masama ang pakiramdam at ang kanyang pong manager at ang kanyang officer ay mga nag-positive. Panginoon, naway ingatan ang kanilang buhay, paggalingin po sila. At si Sir Jalenbert, po'y gumaling agad siya at wag po siyang mahawa sa sakit po na COVID. Panginoon, ngayong gabi, akin din pong idinadalangin sa inyo ang kahilingan po ni Ma'am Princess Marquez. O Panginoon, salamat na ang aming ma'am na ito ay lagi pong nanonood sa program.
At ang kanya pong request ngayon ay sana po'y maging healthy sila, lalo na po ang kanyang mga anak. At sana po, Panginoon, huwag mawala sa puso ng kanyang mga anak si Ma'am Princess Marquez bilang kanilang ina. Tulungan niyo po ang kanilang mga anak na mahalin ang kanilang ina, mahalin ang kanilang pag-aaral, at sila po nawa ay lumaki na meron pong pagkatakot sa inyo. I-bless niyo po ang kanilang kalusugan, ganon din po ang kanilang hanap buhay. At nawa po si Ma'am Princess ay magkaroon na po ng Bible na kanyang magagamit, mababasa at mapag-aralan. At salamat po na may mga tumugon na magkakalob po sa kanya ng Bible. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kaya Panginoon, ngayong gabi, aming idinadalangin lahat po ng aming viewers na may mga pangangailangan, na maaaring hindi po sila nag-comment. Panginoon, alam po ninyo, tingin po nawa na sila po ay inyong pagpapalain, mabuti kalusugan, at ganoon din po kami na mga naglilingkod sa inyo, si Ate Melody, si Ivy, nawa po patuloy na mabuting kalusugan ang sumaamin, at nawa Panginoon, kami patuloy na inyong gamitin sa inyong banal na gawain. Ilang Diyos ngayong gabi, amin na pong kiniklaim ang mga pagpapala, mga blessing na inyong ipagkakalob sa amin, siksik, liglig, at umaapaw. Ipatawad po ang aming mga pagkakasala, Panginoon. Maraming salamat sa pagtugon niyo po sa aming dalangin. Ang lahat po aming hiling sa pangalan po ng aming tagapagligtas at dakilang manggagamot, ang aming Panong Jesus. Amen. Amen. Ayan. Ivy, meron kang gustong pasalamatan bago tayo lubusang magpaalam sa atin pong mga viewers. Wala na po, Pastor. Wala na, aba, matipid na ngayon si Ivy, naubusan na. Ayan. Naubusan na, Pastor, ng bala? Naubusan ka na ng bala. Ayan. So, meron lamang po tayong babatiin, Ivy. Si Wilma Ritual Dalusong, nanonood din po sa atin. Si Mark Andre De Villa. Ayan, good morning, good evening po. Thank you for watching. Si Maria Loida Magirang, nanonood po sa atin. At salamat po. At tingnan natin kung may humabol. Aba, narinig po ba tayo? Ayan, salamat po. Nagkaroon lang na. Yes, okay. So, salamat po sa panonood. Nice kong pasalamatan si Ate Melody, kasama natin kanina, at sa kanya pong lecture. Thank you very much, Ate Melody. Bukas, kita ulit tayo. At si Ma'am Zaida Jenny De Leon Wang, yan, nagbe-wave sa atin. Siya rin po ay nanonood. At salamat, Ivy, sa inyong pagsama ngayong gabi. God bless sa iyong pag-aaral. Ayan. At wag masyadong magpupuyat dahil sa module. Okay? Salamat din daw po, Pastor, sabi ni Ninang Melody. Ayan, salamat po, Ate Melody. At kay Kuya Jun De Leon, ayan, salamat din po sa inyong suporta. At kay Demi. Okay, mga kapatid, patuloy po ninyong i-share ang ating link na ito sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, na kahit po tapos ng ating broadcast, ay patuloy po itong mapapanood at sila po ay makinabang. At sa mga hindi pa po nag-follow sa atin pong Central Quezon 2 District Facebook page at din po sa ating Hope and Love, ano po, pakipalo din po yon, yung Bread for Your Soul at Maging Youth, I Will Go ni Ivy. Niyo pong i-follow po yon. At yung atin pong YouTube channel, yung pong Jubilee, Jubilee Estrada, hanapin niyo po yan sa YouTube, magkaroon po kayo ng pagsusubscribe at inyo pong i-click yung bell at inyo pong piliin yung all. Para pagka nag-live o nagkaroon po ng mga program, ay yun po'y automatic na magpa-pop up sa inyong wall. Okay? Maraming salamat po mga kapatid. Good night po sa ating lahat. See you po bukas ng umaga sa ating morning devotional, alas 6
at sa gabi po ay ang ating kamangha-manghang katotohanan. God bless, good night po sa ating lahat. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o pansarili lamang? Saan ka patungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan, makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag kang magpaliban, huwag kang mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay pagbuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos